Hi everyone, good morning. So for today's video, we'll talk about, or let's chika, our Gold Digger series. And let's answer this question. Like kung saan ko binibili yung mga alahas ko, especially yung sa isang bracelet ko. So, now, so ilalagay ko din so ipapakita ko yung mga, yung mga alahas ko. So ito yung iba, so ito din, suot ko din yung iba. And then, I'll put in here kung saan ko siya nabili. Then, titimbangin din natin siya. Okay. So, let's start with, so, camera. Mag-set up muna tayo sa ating timbangan. Kung sakto ba siya. Dapat lalabas siyang pass. Okay. So, okay na siya. Hindi ko pala na-record. Dapat nilalabas na pass. Then, okay. Hindi ko pala siya na-record. Pero anyway, ito na yun. Okay. So, let's start off with itong suot kong ito. Here. So, ito yung first natin. So, it's a parang beaded bracelet. White gold, 18 karat na white gold. At ito ang kanyang timbang. So, nasa 6.8 grams. So, binili ko to sa, kalimutan kong brand, pero nalagay ko parang Hello Bellocchini, something. And then it's a stretchable, so wala siyang lock. Wala siyang lock, pero stretchable siya. So, it's, yeah. Kaya napapasok siya. Okay. Then, ito, ito naman, actually, this is an earrings. Napulot ko lang to sa Times Square nung naglakad ako pa uwi. So, tingnan natin. But this is a 14 karat nung tinignan ko. And then, so it's 1.51 grams na 14 karat. So, magaan lang siya. Okay. The next, hindi ko alam kung saan yung binili. So, next is ito. So, let's start with this. This one. So, pearl siya. So, tsaka leather. So, maliit lang yung gold nito. So, kapag titimbangin natin, so hindi to, kapag ipiprinta mo to, hindi to, most likely hindi to tanggapin kasi more of leather lang siya. And then, pearl. So, kung isasangla mo to, wala masyado tong baka hindi pa nga tanggapin kasi mahirap siyang i-quantify. But, let's try to timbang. So, ang timbang niya is nasa 4.68 grams. Okay? Binili ko naman to sa, kung makikita, I think I-posted ko to sa Jewelmer ko to binili. So, ito yung parang, ang sabi nila is, bracelet of wisdom, I think, ang tawag nila dito. So, ito. Bibigay ko yung mga link ng mga sites kung saan ko binibili kung yung mga alahas na to. And then, next one is this. So, binili ko to sa my unclaimed baggage. I think nakikita nyo na yung madalas yung mga unclaimed baggage ko. So, binili ko to. Ito. Nga lang, gusto ko lang siya kasi parang scale. So, kasi parang, parang, yeah, I find the link or yung chain niya unique for me. So, kaya ko siya binili. Ito siya. Kaso, ang reason pa din ko yung ito binili is, mas tinry ko kasi ito nung una. Nasa 7.5 inches ata kasi ito. Yeah, 7.5 inches na nasukat ng chain. So, tinatry ko kung kasya ba sa akin. And kaya hindi ko siya masyadong sinusuot kasi maluwag siya. At the same time, hindi kasi siya din na-adjust ba like yung, for example, may mga cases kasi ng chain na okay, dito ko lang, dito siya bandaya, so
medyo struggle kasi siyang struggle siyang i, ano ba. So kaya hindi ko siya masyadong sinusuot. So ngayon wala na, tanggal na tuloy na ano. So medyo struggle siyang isuot kasi maluwag na siya sa akin. So ititimbang natin. So nasa 7.38 grams siya. Okay. 18 karat din to. And then, next natin is ito. May pearl din ako. So, partner kasi ito doon sa isa ko ding papakita ko yung next time yung quintas ko na pearl. White pearl din siya. Akoya. This is Akoya pearl. Earlier, this is Philippine South, Golden South Sea pearl. So, yellow, kulay gold siya. Ito naman is Mikimoto. So, sa Japan to. Mikimoto na brand. Akoya pearl. Ito. So, ito, same, baka hindi dito masyado kasi manipis lang yung chain niya. Dainty pala. So, timbangin natin kung mapapansin nyo. So, nasa 1.52 grams lang siya. So, baka nasa 1 gram nga lang siguro yung chain nito or 52 gram lang yung chain kasi baka mostly sa pearl patapunta yung bigat niya. Okay? And the next is ito naman is it's a box chain. Box style na chain. Nakalimutan ko yung term. Pero ito yung chain niya. So it's Roberto Coin. So sa Roberto Coin ko to siya na brand. So itimbang natin. So nasa 5.41 grams yung timbang niya. Okay? Then, so, ano lang to eh. Actually, hindi ko to binili kasi, hindi ko siya binili na gamit cash. Binili ko to through points. Perks ng firm. Like, kapag may accumulate akong points, pwede ko tong bilhin using my points. So, yun. And then, yeah. Normally, malalaman ko pag Roberto Coin yung ganitong design dito. Kung nakikita niyo siya. Yung ito, yeah. It's maliit na ruby. Parang ano niya, trademark niya. Pero dito din yung stamping ng brand. Next, ito naman. So, beaded. Mahilig ako sa beaded, pero maliliit na beads na chain. Nakalimutan ko kung anong lock ng tawag sa lock nito. Parang clip-on ata ito na lock. Normally kasi gusto ko yung mga lobster lock or yung parang mga claw lock yung gusto ko. Ito naman, binili ko to sa Japan. Yung first time ko nag-Japan. Nakalimutan ko yung store nun. If I'm not mistaken, sa may bandang parang may second hand store dun sa may Roppongi ba yun or sa may Shibuya ba? Nakalimutan ko. Basta sa Tokyo ko to nabili. Ito. And then, yeah. So, maliit siya na, timbangin natin. So, 18 karat din siya. So, maganda lang kasi sa Japan na mga gold is solid. So, kung makapansin nyo, manipis yun. Pero, tingnan nyo itong bigat niya. Yan, 5 grams. Diba? Mas 5.54. Mas mabigat pa siya doon sa binili kong isang branded na Roberto Coin. Hindi ko alam kung anong brand ito, pero parang wala siyang brand kasi binili ko lang to sa second hand store. The next one, itong binili ko, it's a Cartier sa their Santos bracelet, Santos na line. Ito siya. Then, timbangin natin. So, ito yung bigat niya. It's 18.30 grams. Yeah, yung Cartier na Santos bracelet. So, ipapakita ko din dito. Yung link. Okay. Then, lastly, ito. Itong last na to. Ay, hindi niyo pala nakikita. So, ito. Baliktad. Ganyan. Ay, ano ba yan? Yan.
So meron siyang, so it's a Gucci. Yeah, may lion head siya. So may maliit siyang bato, chrome diopside at ang term na tinawag nila dito. So hindi to emerald, ano lang siya. Semi-precious na stone. Then timbangin natin. So nasa 9.21 grams. So ang gold content lang siguro nito siguro lagay natin nasa 9 or mga around 8 lang. Kasi nga meron siyang bato. Yeah, itong sa bibig niya. And then itong sa ano niya. Yung sa mata niya may dalawang diamond na maliliit. So, yun yung mga so far collection ko pa lang for my bracelets. Yeah, normally sinusuot ko dito depende sa outfit. So say for example, like yun nga, kapag ito yung kung gusto kong magsuot nito, itong white, pinapagayan ko lang din ng sing-sing ko na white din. Parang ganyan. Then sa kabila, kasi di ba naka red gold or like Russian gold. Yun. Rose gold. So, ito din medyo itong rose gold din na hikaw actually ito. Tapos ginawa ko lang siyang bracelet. Kasi wala pa akong rose gold na tawag dito? Na bracelet. So, ito na lang muna. So, dainty lang. Diba? Ganyan. And, yeah, that's it. So, hopefully, baka gusto nyo bumili din. So, check your, so, technically, doon actually napupunta din yung mga, dito mostly napupunta yung mga, whatever man na natitirang sweldo ko, ito yung luho ko eh. So, kaya then, if ever, walang masyadong, yeah, in a way parang investments ko na din, pero luho talaga siya, mostly luho kasi nga mga branded siya. So, yung price ng gold niya is may premium dahil sa pangalan ng mga brands. So, yeah. Kapag ibebenta ko siya, or like let's say kapag isasangla ko siya, maliit lang yung kumbaga, kailangan ko talaga siyang hindi marimata. Kailangan lang talaga pag nagpe-pawn lang is temporary need lang ng pera. Kasi sayang, mahal ko siyang binili tapos ipopon lang siya ng mura kasi kapag nagpo-pawn naman, hindi nila kinoconsider ko nung brands ng mga jewelry mo, kung may mga bato ba yun, walang value yan sa kanila. Yung mga diamonds, mga pearls, walang value. But since yun nga, I could say luho pa din siya sa akin dahil may mga aesthetic side, may mga brand conscious side ako dito na reason kung ba't ko siya binili and not purely for the gold content. Although most of it are gold, like madaming content niya is gold, pero hindi siya yung, kumbaga kung makikita niyo sa, like yung, may binibenta din yung sister ko ng mga links doon. Normally, naka per design sila, pero madalas meron din silang per gold content or per weight ng gold. Yung akin kasi is more of per design siya. So, hindi siya na binibenta to ng per content. Hopefully, you learned something from this and stay tuned and catch up for my next, kung curious pa rin kayo kung saan binibili yung mga golds ko or yung collections ko ng gold. And thank you for watching. Bye!